Noong araw ng aking check-up bago magbuntis, nalaman kong pinakasalan lang ako ng asawa ko para mabigyan daan ang tunay niyang pag-ibig. Eve, tungkol sa mall na ginawa mo para kay Kate, malapit na itong magbukas, hindi ba? Hindi ko inasahan. Nagagawin mo pa ang sarili mong kasal para mabigyan daan si Kate. Pipilitin mong pakasalan ang babaeng hindi mo naman mahal. Aalisin ko ang anumang balaki para sa kanyang kaligayahan. Matagal nang hindi nabubuntis si Myra sa lahat ng taon na ito. Iyon ay dahil hindi ko hahayaan na ang ibang babae ang magdala ng anak ko. Isa lang akong tau-tauhan sa kanilang laro. Paumanhin sa pagpapahirap nito sa iyo, pinakasalan mo ang babaeng hindi mo mahal. At ngayon nabuntis ako, inaalagaan mo ako. Ikaw ang babaeng minahal ko sa kalahati ng aking buhay. Saka, mahal na mahal ako ni Myra. Okay naman kami. Basta't masaya ka. Paalam na sa akin. Myra, buntis si Kate. Gusto niyang matikman ang luto mo. Kaya dinala ko siya rito. Okay lang sa'yo, di ba? Paano kung ayaw ko? Paalisin mo ba siya dito? Eve, gaya ng sabi ko, hindi natin dapat abalahin si Myra. Dapat na lang akong umalis. Okay lang. Myra, pwede ka bang maging mas maalalahanin? Buntis si Kate. Nagloloko lang ako. Si Kate ang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ako mapakali sa mga pagkaing hinahanap niya habang buntis. Ako na ang gagawa. Myra, ang galing mo. Honey, salamat. Mahal kita. Pinaluluto mo ang sarili mong asawa para sa tunay mong pag-ibig, habang ikaw ay nasa utos niya. Eves Obel. Gaano ka kaawa-awa at kawalang puso. Kate, tikman mo. Ginawa ko lahat ng paborito mo. Oh, Kate. Nakalimutan ko na. Naalala ko lang na gusto mo ang maanghang. Nakalimutan kong dapat iwasan mo na iyan ngayon. Honey, bihira lang bisitahin tayo ni Kate. Kahit hindi mo na maalala ang gusto niya, bakit mo siya binigyan ng ganito karaming maanghang na pagkain? Ives, bakit ka nagkakaganya? Baka isipin pa ng iba na anak mo si Kate. Ives, okay lang. Nagka-crave lang talaga ako ng mas matapang na lasa ngayon. Huwag mo nang gawin ito ulit. Mas gusto ko ang mas nakakaunawa mong ugali. Mas mukha akong madaling manipulahin. Uminom ka ng tubig para kumalma. Kumain ka na. Pumayat ka kamakailan. Myra. Ang taba ko na dahil sa pagbubuntis. Matagal ka ng kasal. Kailan kami makakarinig ng magandang balita? Cody, tigil. Cody. Cody, pakiusap. Cody, malapit nang magsimula ang kasal. Ano ang gagawin ko kung umatras ka ngayon? Myra, paumanhin. Napagtanto ko lang Na ang mahal ko at nais pakasalan ay si Kate Jet at walang iba. Paumanhin. Kanselahin na natin ang kasal. Hindi. Cody. Cody, pakiusap. Cody, nakita mo, si Marahal iyon. Ang nobya na iniwan sa altar. Nakakalungkot, ang kasintahan niya ay umamin na mas mahal niya ang kanyang best friend. Myra Hale, kung hindi ka pakasalan ko, pakakasalan kita. Pakakasalan mo ba ako? Mamahalin kita habang buhay. Gagawin kitang parang prinsesa. At gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo, kaya naisip ko, paano kung magka-baby tayo? Siyempre. Tayong tatlo, magsasama tayo habang... Ikaw, hello.
Eves, hindi ba nakakapagod na iukol ang sarili mo? Sa dalawang babae ng sabay? Mara. Tulog ba si Myra? Maaga na siyang natutulog simula ng ikasal tayo. Tara na. Naghihintay na sina Bart sa atin. Tara na. Walang aalis hanggat hindi lasing. Sa masayang buhay ninyong dalawa. Salamat. Wow, tignan niyo kung sino ang dumating. Sinimulan ninyo nang wala kami. Hindi maganda yan, guys. Bakit ang tagal niyo? Ito. Inumin para sa inyong dalawa. Buntis si Kate, kaya hindi siya makakain. Ako na ang inom para sa kanya. Wow, talaga. Ang tamis ninyo, sanay. Matira naman sa amin ang pag-ibig. Kung ako ang tatanungin, si Kate ang perpektong kapareha ni Eves. Sila ay itinakda ng langit. Sayang at hindi kayo nagkatuluyan. Nako, hayaan na. Ano pa ba ang ikalulungkot? Lahat ng mall sa ilalim ng Oval Group ay ipinangalan kay Kate, di ba? Ano nga ulit yun? Ay, oo nga. Si Myra man ang asawa ni Eve. Ngunit ang babae, tunay na maaalala. Sa pagtindig sa tabi ni Eve, ay walang iba kundi si Kate. Huwag mong sabihin yan. Kami ni Eve ay nakaraan na. Kailangan pa naming lumabas. Nang patago ngayong gabi nang wala si Myra. Wala sa inyo ang magsasabi kay Mara tungkol sa nangyari ngayong gabi, kundi alam niyo ang mangyayari. Siyempre, hindi kami magsasalita. Kate, personal na pinili ito ni Eves para sa... Ang Ocean Heart. Hindi ba yan ang kwintas na Ocean Heart na kamakailan lang ay nabenta ng 300 milyong piso sa isang online auction? Ang Ocean Heart. Eves, regalo mo ba ito para sa akin? Binili ko ito para sa isang kliyente. Ang kwintas na ito, hindi talaga bagay sa'yo. Magpapasama ako sa'yo mamili ng iba. Okay. Okay. Kaya, hindi pala ito bagay sa akin. Hindi lang pala ako karapat-dapat dito. Eve, paano mo na lamang nagustuhan ko ito? Pwede mo bang isuot sa akin? Bagay ba sa akin? Bagay. Sino ang mas maganda? Ako o si Myra? Ikaw, syempre. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Halikan mo siya. Hello, honey. Darling, kakagising ko lang. At nakita ko wala na kayong dalawa ni Kate. Lumabas ba kayo? May inaasikaso lang si Kate. Hinatid ko siya sa kanila at bumalik ako sa opisina para magtrabaho. Myra, abala ako sa trabaho ngayong gabi. Ibababa ko na ang telepono. Nandito si Kilre Obel. Myra, bakit ka nandito? May kaibigan akong nakakita sa iyo dito. Nag-alala sila para sa iyo, kaya tinawagan nila ako. Anong okasyon ba? Hindi ba ako pwedeng nandito? Hindi, syempre naman. Myra, hindi maganda ang kalusugan mo at gabi na, baka sipunin ka. Myra, ako yung nagpumilit kay Eve sumama. Alam mo naman, buntis ako. Nag-aalala ako sa kaligtasan ko. Best friend kita. Dapat lang naalagaan ka ni Eves. Bakit tahimik ang lahat? Hindi ba ako welcome dito? Hindi, syempre naman. Isang toast para kay Ilrea Obel. Bilisan. Cheers, Mrs. Obel. Myra, kumain ka na ba ng kahit ano? Ipapakuha ko sa waiter ang ilang merienda mo. Waiter. Ano
bang problema mo? Bakit ka ba lampa? Nadumihan mo ang damit ni Myra. Na, Dire Obel. Paano ito? Punta tayo sa mall para kumuha ng bagong damit. Baka mas magandang maligo ka na? Ang kakaiba ng amoy mo. Medyo mabaho. Oo nga, Mrs. Obel. Malulungkot si Mr. Obel kung magkasakit ka. Oo. Pakasalan mo siya. 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 Eves, congratulations sa proposal. Hayaan niyong ipahayag ko na mula ngayon, si Mera ay si Elrea Obel na. Tama. Evrak Obel, kung sakaling may gawing masama si Ives, ako ang unang magsabi sa Oo, ako rin, Mrs. Obel. Huwag kang mag-alala. Bantayan ko siya ng mabuti mula ngayon. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon na manloko. Hayaan niyong ipahayag ko. Elrea Obel, paano kung pumunta tayo sa mall para kumuha ng bagong damit mo? Evrak Obel. Kung sakaling may gawing masama si Ives, paano kung maligo ka na? Ang kakaiba ng amoy mo. Medyo mabaho. Ako rin, Mrs. Obel. Huwag kang mag-alala. Bantayan ko siya ng mabuti. Oo nga, Mrs. Obel. Malulungkot si Mr. Obel kung magkasakit ka. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Anong klaseng serbisyo ito? Pumunta ka sa manager mo at sabihin mong tinanggal ka na. Evrak Obel. Gatas lang yan. Madisfigura sana ang asawa ko. Kung kumukulong tubig yan, umilis ka. Ayoko ka nang makita ulit. Evrak Obel. Evrak Obel, pakiusap. Nagkamali ako. Evrak Obel. Dapat sabihin, napakaganda ng pagtrato ni Ives kay Elrea Obel. Hindi katakataka nakilala si Ives sa pagiging obsesyon niya sa kanyang asawa. Anong palabas? Ives, ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na mahal mo ako ng sobra. Honey, sinabi ko na pumunta ako sa opisina dahil natatakot akong magagalit ka. Sa isang kasal, ang tiwala ay pinakamahalaga. Maaaring makatulong ang isang puting kasinungalingan sa pagpapatatag ng ating relasyon. Kahit gawa ka pa sa bato. Pagkatapos ng napakaraming taon, dapat ay napalambot na kita ngayon. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Myra, sabay tayo ng kasal kay Kate. Buntis siya ngayon. Dapat magkaanak na rin tayo. Ikaw. Hello, Eve, masakit ang tiyan ko. Ang sanggol. Ang anak ko. nasaan ka? Honey, may nangyari sa trabaho. Kailangan kong ayusin yan. Mauna ka na. Paumanhin kung napasimangot kita ngayong gabi. Makakasama kita kapag tapos na ako sa trabaho. Mananatili ka dito. Ives. Hindi mangyayari iyon. Aalis na ako agad. Aalis na ako. Nang tuluyan. MS Hale. Ang iyong visa papuntang Headtrain ay naaprubahan na. Sigurado ka ba rito? Sigurado ako. Oras na para iwanan ang lugar na ito. Myra, saan ka pupunta? Pupunta ako sa Headtrain. Bakit biglaan? Hindi naman talaga biglaan. Nagplano akong mamili at magpa-beauty treatment. Kasama ang kaibigan ko. Gaano ka katagal mawawala? 2 hanggang 3 araw. Bakit mo dinala ang litrato ng kasal natin? Dahil mami-miss kita. Baliw. Nandito lang ako. CJ, mabuti na ring magbakasyon. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Ako ang magbabayad niyan. Paano ba nagagawang magpanggap ng isang tao ng ganito kahusay? Halos maloko na naman ako.
Myra, magbubukas ang isa sa mga mall ko ngayong gabi, kaya hindi na kita maihahati. Mag-ingat ka. Ginoong Ashley. Ginoong Clean, salamat sa pagdating ninyo. Ginoong Obel, tunay kang matalino. Ang bata mo pa, at ang dami mo nang nakamit. Binabati kita. Ang pagtatayo ng mall na ito ay hindi lang dahil sa akin, dahil ito sa natatanging disenyo ni Kate. Kung wala ang kanyang disenyo, wala ang nakamamanghang Katia Mall ngayon. Eves, panahon na para matapos ang palabas na ito. Bakit siya nandito? Anong problema? Wala. Eve, oras na para sa iyong talumpati. Pasensya na mga kaibigan. Pasensya na. Anong problema? Nagiging paranoid na ba ang asawa? Sinilip mo si Eve sa club. At ngayon ay binabantayan mo rin siya sa mga pampublikong kaganapan. Myra, bakit hindi ka nalang damaykit na parang pandikit? Sa wakas, tapat na. Ako ang bida sa palabas ngayon, samantalang ikaw ay wala lang kundi babae ni Eve. Siyempre, pwede na akong tumigil sa pagpapanggap. Myra, tinawag mong henyo kang arkitekto, pero ngayon, isinuko mo ang iyong kumpanya ng arkitektura para sa isang lalaki, kaya wala ka nang natira. Mahal. Tingnan mo. Ito ang disenyo na ginawa ko para sa bagong mall. Ano sa tingin mo? Siguradong mananalo ako kung isasali ko to sa isang kompetisyon. Magaling talaga. Pero, huwag mong pagurin ang sarili mo. Naglaplano tayong bumuo ng pamilya. Kung mabuntis ka nga, hindi mo mahahabol ang trabaho. Pero mahal, ayokong isuko ang mga bagay na mahal ko. Aalagaan ko ang lahat para sa'yo. Masiyahan ka lang sa pagiging si Rhea Obel. Sige ba? Okay. Magpapasalamat na ako, mahal. Maligayang pagdating sa lahat sa grand opening ng Katia Mall. Tumingin kayo. Ito ang original na blueprint para sa Katia Mall. Dinisenyo ni Kate Jet, ang pinakabatang arkitekto na naging kilala sa buong mundo. Hindi ba iyan ang blueprint na ginawa ko noon? Bakit ito? Akin yan blueprint. Paano naging sa iyo? Nagugulat. Oh, Myra, siguro hindi mo man lang napapansin na si Eve ay pinakasalan ka lang dahil hindi niya ako nakuha. Natatakot din siya na baka maging masyado kang malapit sa aking asawa. Eves, siya. Binigay niya sa iyo ang design blueprint ko. Hindi ako makapaniwala. Tatanungin ko siya, Miss. Myra, susubukan mo bang patayin ang baby ko? Array. Nahulog ang isang buntis. Tawagin ang ambulansya. Kate, Eve, huwag mong sisihin si Myra dito. Ginawa lang niya ito dahil natatakot siya na masyado akong lumalapit sa iyo. hindi ka ba pupunta sa Hetrip? Bakit ka nandito? Hindi mo basta masasaktan siya. Kahit kinamumuhian mo siya, alam mo ba? Kung gaano kahirap para kay Kate ang mabuntis. Eves, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ang blueprint para sa mall na ito ay eksaktong kapareho ng mayroon ako sa computer ko? Blueprint lang naman. Ano naman? Ano ang kinalaman ng pinaghirapan ko sa pagmamahal mo sa kanya? Ano ang pinagsasabi mo? Eve, masakit ang tiyan ko. Myra, natalo ka na naman sa akin. Sinabi ng pamilya Bosch na maayos si Kate, na bigla lang siya. Sinabi rin ng pamilya Jet na hindi nila itutuloy ang kaso pero wala nang susunod na pagkakataon.
Paumanhin. Naipadala ko sa maling tao. Buburahin ko na. Huwag mong imulat ang iyong mga mata. Hulaan mo kung ano ang nakuha ko para sa... CJ. Tumingin ka ba? Tada. Mahal, paano mo nalaman na gusto ko ang relo na ito? Asawa mo ako. Mula ngayon, hindi mo na ito pwedeng tanggalin. Ituring mo ito na parang lagi akong nasa tabi mo. Eves, Kumusta? Ako ang sales representative ng Katia Jewelry. Paumanhin po, ngunit ni-reserve ni Ginoong Obal ang tindahan para mamili ng alahas kasama ang kanyang minamahal. Maaari ko bang malaman ang iyong pagkakakilanlan at kung ano ang kailangan mo? Ipapaabot ko na lang ang iyong mensahe mamaya. ayos lang. Gabi na. Dapat nasa biyahe na si Mera ngayon. Kate, patawad sa nangyari ngayon. Huwag kang mag-atubiling pumili ng anuman. Ituring mo ito bilang paumanhin para sa aking asawa. Eve, wala pa akong napagdesisyonan. Tulungan mo akong pumili. Maganda ba ang Sapphire? O mas maganda ang Esmeralda? Ginoong Obal. Masama ito. Ginoong Obal, may masamang balita ako. Ang eroplanong sinasakyan ni Ginang Obal ay nagkaroon ng malagim na pagbagsak at sumabog. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Sumabog. Mr. Obal, totoo po. Naghihintay sa inyo si Mrs. Obal kagabi. Sumakay na siya ng eroplano dahil hindi kayo dumating. Pagkatapos, nangyari ito, hindi pa tiyak ang kanyang kapalaran sa ngayon. Sinungaling. Impossible. Nagsisinungaling ka. Paumanhit. Ang numerong tinawagan ninyo ay hindi magagamit. Paumanhit. Ang numerong tinawagan ninyo ay hindi magagamit. Paumanhit. Ginagamit mo ang cellphone ko. Sino nagsabi sa'yo na sagutin ang mga tawag ko? Siya ay malinaw na sinabi ng iyong kasintahan na hindi ka dapat istorbohin. Eve, hindi ko ito sinasadya. Gusto ko lang tayo pumili ng alahas ng mapayapa. Hindi ko alam na mangyayari ang ganito. Eve, huwag kang magagalit. Umalis ka. Ginoong Obal, ayos ka lang ba? Eve, nangako kang mamimili ng alahas kasama ako. Paumanhin. Kailan pa nagmalasakit ng ganito si Eve? Kay Myra, aksidente lang naman ng eroplano. Bakit siya nag-aalala ng ganoon? Ginoong Obal. Narito. Ginoong Obal. Dumudugo ka. Umalis ka. Myra. Myra. Alam kong Sino ka? Bakit mo ako hinawakan? Paumanhin po. Ang aming ginang ay nakasakay din sa flight na yon. Labis po akong humihingi ng paumanhin. Humihingi po ako ng tawad. Ginoong Obel. Kumusta ang paghahanap? Nasaan ang asawa? Kumusta ang paghahanap? Nasaan ang asawa ko? Tinatanong kita, nasaan ang asawa? Paumanhin, Ginoong Obel.
Hindi nagsuot ng oxygen mask si Ginang Obel at hindi siya nakarating sa evacuation slide nang bumagsak ang eroplano. Bakit ang iba? Sa aming pagkakaalam, kusang loob niyang tinanggihan ang pagsagip. Hinala namin na nawalan na siya ng pag-asa sa buhay at nagtamo ng malaking pinsala. Sa madaling salita, kahit nakaligtas pa siya sa pagsabog, ang pagbagsak sa kabundukan ay papatay sa kanya. Bakit naman siya bibitaw? Naglalakbay lang siya sa ibang bansa. Ginoong Obel, ayoko ng mga dahilan. Magpadala pa kayo ng karagdagang tauhan. Hindi patay ang asawa ko. Maghanap pa kayo. Ginoong Obel, talagang humihingi ako ng paumanhin. Delikado nang lumalim pa sa guba dahil sa matinding pagbabago ng temperatura at para sa kaligtasan ng rescue team. Kailangang pansamantalang ihinto ang paghahanap. Tawagin niyo ang superior niyo. Kailangan niyong mahanap si Myra kahit ano pa ang mangyari. Iyan ay aayusin ko na agad. Eve, umuwi na tayo. Maghahanap ang pulis para kay Myra. Tingnan mo ang sarili mo. Nagdurugo ang kamay mo. Si Myra ay isang mahiyain na tao. Matatakot siya kung wala ako. Kailangan ko siyang hanapin. Eve, tama na. Hindi mo naman siya kailanman minahal, di ba? Pinakasalan mo lang siya para bigyang daan ako. Ngayon na wala na siya. Hindi ba dapat ay gaman ang pakiramdam mo? Malaya ka na ngayon, di ba? Ang ibig kong sabihin, nagpapanggap lang siguro si Myra. Sino ba ang basta na lang sisuko sa buhay? Umuwi ka na lang, siguro ay babalik siya, paggising mo. May sinabi ka ba sa kanya? Ako, hindi ko. Pinaghihinalaan mo ba ako? Pinagdududahan mo ba ako dahil kay Myra? Umalis ka. Ginoong Obel. Eve, Nahimatay si Ginoong Obel dahil sa matinding pagkabigla. Kailangan niya ng pahinga at paggaling sa loob ng ilang panahon. Sige, salamat, Doktor. Hello. Sige, paparating na ako. Myra. Myra. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at panaginip lang. Ginoong Obel, hinahanap niyo po ba si Ginang Obel? Nagkaroon po siya ng aksidente sa eroplano. Iniwan niya ang singsing ng kasal niya. Bakit nandito ito? Ibigay mo na. Buong araw na. Makakabili na lang ako ng panibagong singsing kung nawala ito. Paano ko magagawa? Binigay mo sa akin ang singsing. Nakita ko na. Ito ang singsing na binigay mo sa akin. Gusto kong suotin ito habang... Hello. Ginoong Obel, nakuha namin ang datos mula sa black box ng eroplano. Naipadala ko na. Ginang Obel, malapit nang sumabog ang eroplano. Pakisuot ang inyong oxygen mask. Susubukan naming lumapag sa kabubatan. Eves Obel, malamang mamamatay na ako. Noon, umuwi ako galing abroad. Para pakasalan si Cody Bosch. Pero sa araw ng kasal, inamin niya na si Kate ang mahal niya. Iniwan niya akong mag-isa. Sa seremonya, pinagtatawanan ng lahat ng nanonood. Ikaw ay lumitaw sa harapan ko. At iniahon ako mula sa kalaliman.
Marahal. Kung hindi ka papakasalan ni Cody, ako ang papakasalan mo. Pakakasalan mo ba ako? Mahal kita sa habang buhay. Kahit na ang lahat ng ginawa mo sa nakalipas na 3 taon ay isa lamang pagpapanggap. Nagpapasalamat pa rin ako dahil nanatili ka sa tabi ko. Gusto kong pasalamatan ka sa pag-ahon mo sa akin mula sa kalaliman. Gusto kong pasalamatan ka sa pagbigay mo sa akin ng kasal na binuo sa kasinungalingan. Pero, napagtanto kong lahat ay pagpapanggap. At tinulak mo akong pabalik sa kalaliman. Ang blueprint na iyon ay para sa isang art gallery na gusto kong ipatayo para sa mga yumao kong magulang upang matupad ang kanilang mga pangarap. Sa halip, ginamit mo ito para makuha ang puso ni Kete at ipinagawa mo siya ng mall sa halip. Myra, hindi ganyan. Hindi iyon ang intensyon ko. Hindi. Pero ayos lang. Malapit na akong mamatay. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-ingat sa nararamdaman mo. Pwede mo siyang mahalin ng buong puso. Paalam. Aves. Hindi. Myra, Ginoong Obel. Narinig po pala ni Ginang Obel ang lahat nang sinabi ninyo kay Ginang Bush noong araw na yon. Ginoong Obel, ayos lang po ba kayo? Ayos ka lang ba? bakit ganito ang nangyari? Bakit hindi siya kumausap sa akin kung narinig niya ang lahat? Bakit? Parang tinanggap niya lang ng napakadali ang kamatayan. Paano naman ako? Ako ang asawa niya. Bakit hindi niya inisip ang damdamin ko? Ginoong Obel, Ginoong Obel. Umalis ka. Lumayas ka. Umiinom ka na naman. Hindi na kaya ng katawan mo yan. Nakalimutan ko yan. Ang mahalaga lang ay, makasama kita ng ganito habang buhay. Myra, Eve, si Cody at ang kanyang sekretarya ay nahuli ng press. Hiningan ko siya ng paliwanag, pero tinawag niya akong may sakit. Sabi niya, pinagsisisihan niyang pinakasalan ako, dapat ipagtanggol mo ako. wala akong panahon para kausapin ka. Eve, pati ikaw, hindi mo na rin ako pinapansin. Talagang nalulungkot ako ngayon. Nalulungkot, sabi mo, ako ang sinisisi mo sa aksidente ng eroplano ni Myra. Ano naman ang kinalaman ng pagkamatay niya sa akin? Siya mismo ang sumakay sa eroplanong iyon, kasalanan niya iyon. Eve. Ito, at iyan. Kunin lahat iyan. Itapon lahat iyan. Myra. Anong ginagawa mo? Myra, dahil patay ka na. Oras na para lumipat ako dito. Hindi ka minahal ni Eve. At hinding-hindi ka niya mamahalin. Kate, huwag mo itong gagawin. Hindi. Eve, susunugin ka ng apoy. Mawawala ka na ba talaga sa akin? Eve, nasaktan mo ang kamay mo. Pumunta na tayo sa ospital. Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang mga gamit? Patay na si Myra. Oras na para linisin. Tumahimik ka. Sino ang nagsasabing patay na siya? Buhay pa siya at maayos. Huwag mong isumpa. Eve, tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Sabi ng pulis, tumanggi si Myra na isuot ang oxygen mask dahil gusto na niyang mamatay. Nahimatay ka kahapon sa balita pa lang ng pagkamatay niya.
Hindi ko na kaya na makita ka. Patuloy na nagpapahirap sa sarili mo. Dapat ka nang umalis. Eve. Talagang naiinis ako. Kailangan ko nang magpahinga. Pwede bang umalis ka muna? Sige, kung gayon, Eve, magpahinga ka muna. Myra, siguro alam mo na kung ano ang mabuti para sa iyo. Ako lang ang babae na mamahalin ni Eve. Eve, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Sa loob ng 2 araw, galit ka pa rin ba sa akin? Naging abala lang ako para sumagot sa'yo. Abala. Dati sinasagot mo ang mga tawag ko kahit gaano ka pa kabala. Alam kong dahil yan kay Myra, pero wala akong ginawang mali. Patay na siya, kaya bakit mo pa itatabi ang mga gamit niya at pahirapan ang iyong sarili? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kate. May meeting pa ako mamaya. Aalis na ako. Teka, Eve, matagal na ang lumipas mula nang mawala si Myra. Dapat ay magsagawa tayo na libing para sa kanya. Nakapili na ako ng lugar sa... Dapat ay ipagdiwang natin ang kanyang libing. Nakapili na ako ng lugar sa... Sa legal na usapan, 2 taon bago ideklarang patay ang nawawala. Nawawala lang si Myra. Nagtatago lang siya kung saan. Hindi ako magdadaos ng libing. At hindi ko rin papayagan ang sinuman na gawin ito. Gayunpaman, ilang araw na ang lumipas. Mula nang maghanap ang mga tauhan mo sa gubat, mahahanap na nila siya sana kung kaya nila. Tumahimik ka. Hindi ako tatahimik. Malinaw na patay si Myra. Sinabi ko na sa'yo na tumahimik ka. Eve, sasaktan mo ba ako? Eve, magsalita ka naman. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. At gusto mo akong saktan dahil doon. Mayroon akong meeting. Aalis na ako. Eve, huwag kang umalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang sarili mo. Mayroon na bang balita tungkol sa asawa ko? Ginoong Obel, masyadong malawak ang lugar. Wala pa silang nakikita. Hindi ako naniniwala. Maghanap pa kayo. Kung sakaling bumagsak, dapat may mga palatandaan pa rin. Opo, Ginoong Obel. Mera, nasaan ka na? Bakit ayaw mong makinig sa akin? Hulyo 1. Ang panahon ay nagbago mula maaraw patungong maulap. At ang aking kalooban ay nagbago mula maulap patungong maaraw. Sa araw na, ako'y iniwan ni Cody. Nakilala ko si Yves Obel. Malamang ay hindi niya alam kung gaano niya ako iniligtas nang inabot niya ang kanyang kamay. Hulyo 4. Nagpakasal kami ni Yves. Mabait siya sa akin. Sa katunayan, napakabuti niya sa akin. Na tila panaginip lang. Sinabi ni Yves na handa siyang panatilihing tumatakbo ang panaginip na iyon. Magpakailanman. Hulyo 8. Talagang natatakot ako sa araw ng aming kasal. Pero sinabi ni Yves na mananatili siya sa tabi ko at mamahalin ako hanggang sa huling sandali. Yves Obel, aking asawa, sa pangangalaga mo ako sa buong buhay natin. Bakit ka naririto? Nag-alala ako. Syempre, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ni mag-reply sa mga text ko. Nag-alala ako, kaya pinuntahan kita. Ano? Naantig ka ba? Myra, ikaw na naman. Eve, uminom ka ng gatas. Kate, anong ginagawa mo? Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Laptop lang naman yan, hindi ba? Bibi ako ng bago para sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga file sa loob? Nandoon ang proposal para sa Project Springbird, ang proyektong pinakamahalaga kay Myra. Kailangan kong maisakatuparan ito para sa kanya. Kung ganoon kahalaga, bakit hindi mo in backup? Eksakto. Napakahalaga na walang backup. Isa lang ang meron. I recover mo na lang yan. Hindi ba magagaling ang mga i-technician mo? Eve, saan ka pupunta? Pupunta ako para maghanap ng technician. Ano? Ikaw na ang mag-aayos? G. Obel, nag-o-overtime ka na ng kalahating buwan ngayon. Bakit hindi ka magpahinga? Pwede mo yan ipagkatiwala sa amin. Ipapadala ko ang cave sa ibaba. Magpadala ng kape. Opo, G. Obel.
Salamat sa inyong lahat. Dahil sa pag-o-overtime para matapos na ang project proposal. Magpahinga na kayo lahat. Doble ang sahod ngayong buwan. Salamat, G. Obel. Umuwi na kayo at magpahinga. G. Obel, dapat magpahinga ka rin. May meeting ako sa kliyente mamayang tanghali. Ang proyektong ito ang pinaghirapan ni Myra. Kailangan kong tapusin para sa kanya. Pero hindi ka natutulog sa maraming araw na ngayon. Opo, sir. Noon, si Myra, ang nagtulak para mangyari ang proyektong ito. Pero ngayon, Tatapusin ko ang proyektong ito. Bilang kapalit niya. Hanggang sa pagbabalik niya. Kate, anong ginagawa mo? anong ginagawa ko? Tanong mo, nandito ako para malaman kung sinong ahas ang kumuha sa iyo sa akin. Anong sinasabi mo? Siya ang business partner ko, at siya rin ang pinaka-importanteng kliyente ng kumpanya ko. Business partner. Anong klaseng business partner ang napakabata at napaka-provocative kung manamit? Tatanggalin ko ang maskara niya at ipapakita ko sa lahat kung paano akitin ng babaeng to ang lalaki ng ibang babae. Pakibitaw si Ginang Banks. Kate, sapat na ba yan? Eve, ganito mo ako treto para sa isang babaeng tulad niya. Nasaan ang konsensya mo? Tumahimik ka, tulad ng sabi ko, siya ang pinaka-importanteng kliyente ng kumpanya ko. Paumanhin, pasensya na sa lahat ng ito. Babasahin ko sa iyo sa ibang araw. Kalimutan mo na iyan, Eve Obel. Kaya mo pinaalis si Myra at iniwan siyang nawawala para lang sa babaeng tulad niya. Talagang naaawa ako kay Myra. Ginang Banks, Eve, sabi mo importante ang proyektong ito. Importante ba ang proyekto o dahil kay Myra? tapos ka na ba? Hindi mahalaga kung bakit. Nasira na ang proyekto. Masaya ka na ba? Eve, galit ka na naman sa akin. Nangako ka sa akin na panghabang buhay mo akong aalagaan. Hindi ka naman ganyan noon. Huwag kang umalis. Ipaliwanag mo ng malinaw. Lumayo ka. Aray, ang tiyan ko. Ang sakit-sakit. Paumanhin, Ginoong Obel, ginawa namin ang aming makakaya. Sa kasamaang palad, hindi naligtas ang anak ni Ginang Bosch. At ano? Nagkaroon ng pagdurugo habang nag-opera. Wala kaming nagawa, kundi tanggalin ang kanyang matris. Cody, wala na ang ating anak. Buti nga. Ano ang sinabi mo? Anak natin yun. Ang anak natin. Sino ang makakaalam? Kung sa atin ba talaga yon? Akala mo ba hindi ko malalaman? Matagal mo nang niloloko. Si Yves, mas mabuting. Ikaw na mismo ang humingi ng diborsyo. Hindi ko talaga dapat. Kinansela ang kasal ko noon. Cody. Tigil, saan ka pupunta? Cody, paano mo ito magagawa sa akin? Narinig mo ba, ang pasyente sa kwarto 300 at ay nagtangkang kitilin ang sariling buhay. Narinig ko, talagang nahihirapan siya. Nawala ang anak niya, tinanggal ang kanyang matris, at ngayon, iniwan siya ng kanyang asawa. Anong nagawa niya para magdusa ng ganito? Tapos na akong mabuhay. Iniwan ako ng asawa ko. Hayaan na lang ninyo akong mamatay. Ginang Bosch, kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Bata ka pa. May maganda ka pang kinabukasan. Anong nangyayari sa'yo? Nawala ang anak ko. Ayaw na sa akin ng asawa ko. Nawala na rin ang matris ko. Sirang-sira na ang buhay ko. Ano pa ang silbi ng mabuhay? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Bitiwan mo ko. Sabi ko, bitawan mo ko. Nandito pa ako para sa'yo. Hindi ba ang sabi mo? Wala ka na talagang pakialam sa akin. Dahil sa ating pagkakaibigan, aalagaan kita. Eve, ikaw na lang ang natitira sa akin. Ginoong Obel, masamang balita. May nag-post ng huling salita ni Ginang Obel online at galit na ang publiko. Bamahan ng mga mamamahayag sa opisina na humihingi ng paliwanag mula sa'yo. Eve, saan ka pupunta? Hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Magpapahanap ako ng nurse para alagaan ka. Eve, Ginoong Obel, talaga bang namatay si Ginang Obel dahil sa iyong relasyon kay Ginang Bosch? Ginoong Obel, aksidente ba ang pagbagsak ng eroplano o isang sabuatan? Ginoong Obel, ang relasyon niyo ni Ginang Obel ay hindi lang isang pagganap. Pinaka nalungkot ako sa pagkamatay ni Myra.
Kaya, Ginoong Obel, nagsasabi ka ba ng totoo? O isa na naman itong pagganap? Aminado ako dito. Noong una, pinakasalan ko si Myra, na may iba pang intensyon. Ngunit kalaunan, nahulog na talaga ako sa kanya. Mahal. Talaga kitang mahal. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Kung sana'y bumalik ka, sasabihin ko ang lahat. Humihingi ako sa bawat mamamahayag dito, kasama ang publiko, na magbigay ng detalye tungkol kay Myra Hale. Bibigyan kayo ng malaking gantimpala. Myra, bakit hindi mo ako pinapatahimik kahit patay ka na? Eve, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong pakainit? Ginoong Obel, nakita na namin si Ginang Obel. Talaga? Saan? CJ. Pupunta na ako doon. Eve, ano ang nangyayari? Nahanap na si Myra. Nasaan si Myra? Nasaan siya? Mr. Obel. Narito si Mrs. Obel. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kinalaman ng kahon na ito kay Myra? Mr. Obel, nakita namin ang labi ni Mrs. Obel sa isang nayon malapit sa kabundukan dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Nadurog ang kanyang katawan sa mga piraso at pagkatapos ng lahat ng oras na ito, nabulok na ang bangkay. Ang mga lokal na awtoridad ay nagpatuloy sa pag-cremate sa kanya. Sinuri namin ang mga labi at kinumpirma na kay Mrs. Obel nga ito ang death certificate. Nagkakamali kayo. Dapat nagkakamali kayo. Hindi pwedeng patay si Myra. Nasa abroad lang siya. Naiintindihan ko. Tinutulungan niyo siya, di ba? Pinaparusahan niya ako dahil nakasama ko si Kete at pinagtaksilan siya, hindi ba? Tama ako, di ba? Ginoong Obel, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Si Ginang Obel ay, Pati ikaw tinutulungan siya. Magkano ang ibinayad niya sa'yo? Paano mo ako naloko? Ginoong Obel, ang pakikiramay ko po. Ginoong Obel, lubos po naming nauunawaan ang inyong nararamdaman. Ang pakikiramay po namin. Myra, galit ka sa akin, di ba? Sabi mo, hindi ako tapat sa'yo. Pwedeng bumalik ka, basta bumalik ka sa akin. Pwede mo akong parusahan kung paano mo gusto, basta bumalik ka. Myra, bakit mo ginagawa ito sa akin? Myra, pakiusap. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Pakiusap. Myra, uwi na kita ngayon. Myra, bakit mo naman gagawin ang ganitong kalupit na biro sa akin? Napagtanto ko ito ng huli na. Kung sana'y napagtanto ko ng mas maaga. Kung gayon, bakit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Anong problema? Gusto ko lang kumapit sa'yo, Ihahandaan kita ng masarap na pagkain. Esan, Dati, iniisip ko na ang pinakamamahal ko ay si Kate. Ngunit napagtanto ko na ang nanatili sa akin hanggang sa huli. tila, nagiging gamu-gamo tayo pagkatapos mamatay. Kung mamatay ako. Eves, kung dumating ang araw na mamatay ako, at makita mo ang isang gamuga na lumilipad sa paligid, huwag mo itong itap. Ako yon, bumibisita sa iyo. Myra, gusto ko pa ring magkaanak tayo. Isang katulad mo. Myra, kinainisan kita. Ngunit wala akong karapatang gawin yon.
Myra? Myra, alam kong babalik ka, alam kong hindi mo ako iiwan. Eve Obel, hindi ako si Myra Hale. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, plano mo bang magpakamatay sa pag-inom? Umalis ka, ayaw ng asawa ko na nandito ka. Gaano katagal mo pa ba? Lulunurin ang sarili mo sa alak para kay Myra. Ang ginagawa ko ay hindi mo na dapat alalahanin. Hindi ko lang kayang manood habang bumagsak ka ng ganito. Sige, kung tumanggi kang magpakatino, kailangan kitang pilitin. Kate! Kate! Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin ang urna. Lumayo ka, patay na si Myra. Hayaan mo na siyang mawala ng tuluyan. Kate, huwag kang magpadalos-dalos. Ibigay mo sa akin ang urna. Hindi mo naman siya minahal. Bakit mo siya labis na pinapahalagahan ngayon? Wala ka nang pakialam sa akin. Kate, pakiusap. Ito na lang ang huling bagay na iniwan sa akin ni Myra. Patay na si Myra. Tulad ng sinabi ko, hayaan mo na siya. Hindi, Myra. Eve, kung wala hindi mo, sana nakilala si Myra. Ngayon napatay na siya. Hayaan mo na siya. Kate, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Eve, kailangan mong magising. Walang intensyon si Myra na makaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Ibig sabihin, matagal na siyang gustong umalis sa'yo. Tumahimik ka. Talagang sinaktan mo ako dahil kay Myra. Kate. Siguro ang pagpili sa'yo ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Huwag na kita makita pa kahit kailan. Mera, patawad. Hindi ko man lang nasamahan ka. Sa huling paglalakbay mo, Eve, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Eve, Malugod namin kayong tinatanggap sa aming press conference. Dalawang bagay ang pag-uusapan sa conference ngayong araw. Una sa lahat, Eve, ang disenyo ni Kate para sa Katia Mall ay kinopya. Mula sa aking asawa, si Myra Hale. Ano, kinopya? Alam ko na, sinasabi niyang siya ang top graduate mula sa isang kilalang universidad, pero nanggagaya lang pala siya. Lahat kinuha niya, ano? hindi ganyan iyon. Sa pamamagitan nito, inanunsyo ko na, opisyal nang tinatapos ng aking kumpanya, ang ating partnership kay Kate Jet. Maglalagay din kami sa kanya ng permanenteng pagbabawal sa industriya. Eve, huwag mo naman itong gawin sa akin. Kung gagawin mo ito, hindi ako mabubuhay sa syudad na ito. Kailangang bayaran ang nanakaw. Kasama dyan, ang Ocean Heart. Eve, Bukod pa rito, ang Katia Mall at Katya Jewelry ay papalitan ng pangalan alinsunod sa aking asawa. Eve, pakiusap, Eve. Huli na ang lahat para magpaliwanag. Eves, wala na akong pakialam. Sa pag-ibig, Kaibigan ni Myra Myra. Hale. Myra, Dana, tapos na ba? Narito na ang tito ko para sunduin ako. Dana, handa ka na bang umalis? Tito Ryan,
Bakit po kayo umakyat? Dumating ako para tingnan kung kailangan mo ng tulong. Ito siguro. Ang kaibigan mo. Opo, siya si Myra Hale, ang matalik kong kaibigan. Kumusta, Binibining Hale? Kumusta? Eve, natupad na ang iyong inaasahan. Buhay pa nga talaga si Myra. Narinig ko na nasa Zaco siya, at nagbukas ng architecture firm. Ang art gallery na dinisenyo niya, ay magbubukas na. Padadalhan na kita, ng eksaktong address ngayon. Myra, sa wakas nahanap na rin kita. Mr. Teal, ang flight ni MS, Hale, ay darating pa sa loob ng 2 oras. Mr. Teal, kayo, talaga namang mabuti ang pagtrato nyo kay MS, Hale. 2 taon na kayong nanliligaw, pero wala pa rin siyang sagot. Hindi nyo ba nararamdaman na nasasayang lang ang oras nyo? Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi masasayang na oras. Bukod pa riyan. Sulit naman, siya hintayin. Hello. Oras na. Dadalhin ko si Myra pauwi. Sa puso, siya pa rin ang aking isa at nag-isang asawa. Dito. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Hindi mo kailangang pumunta kung abala ka. Pwede naman akong sumakay ng taxi. Hindi ako abala. Dito lang ako, para sa isang bagay sa trabaho. Ang galing naman ng pagkakataon. Bakit ka laging malapit tuwing naglalakbay ako para sa trabaho? Umuwi na muna tayo. G. Obel. Parang nakita ko si Myra. Maaaring masyado mo nang namimiss si Ginang Obel. Na, talaga siyang namimiss ko. Malapit ko na siyang makikita. Binabati kita. Sa paghikayat kay G. Dobbs, na ay exhibit ang kanyang mga gawa sa iyong gallery. Dahil sa iyo yan. Kung hindi dahil sa iyong pagpapakilala, hindi sana ibibigay ni A. Dobbs ang kanyang mga paing para ilagay sa isang bagong bukas na gallery. Gusto kong magpasalamat sa iyo para sa mga bata. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bakit hindi ka sumama sa akin mamasyal mamaya? Maganda ang buwan ngayong gabi. CJ. Sino yan? Sino ka? Nasaan si Myra? Walang Myra dito. Nagkakamali ka. Hoy, hoy, teka. Hindi ba ito kung saan siya dati nakatira? Gabi na, umuwi na tayo. Myra, alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa nakaraan, pero okay lang. Maghihintay ako para sa'yo. Nakarating na tayo. Salamat sa araw na ito. Walang anuman, dumaan lang naman ako. Nagkataon. Lagi mo namang sinasabi yan. Sige, nagsinungaling ako tungkol dyan. Sa totoo lang, sinundo kita dahil hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit. Myra. Myra, ikaw nga, hinahanap-hanap kita. Talaga akong nangungulila sa'yo. Sa nakalipas na 2 taon, Myra, salamat at buhay ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi. At, hindi nga kita kilala. Myra, Paumanhin, sir. Sabi niya, hindi kanya kilala. Sana makapagpigil ka. Ang paninilaw ay may parusa sa batas. sino ka?
Anong ginagawa mo sa asawa ko? Asawa mo? Subukan mong tawagan siya. Tingnan mo kung sisigot. Payagan mo akong ipakilala ang sarili ko. Ako si Ryan Till. Kasintahan ni Myra. Kasintahan? Nagbibiro ka ba? Myra, sabihin mo sa kanya na ikaw ang asawa ko. Hindi mo siya pinahalagahan. Noong pagmamayari mo siya, nagpapanggap ka na hinahanap mo siya ngayon. Hindi ba nakakatawa? Tara na. Myra, nagkamali ako, Mera. Totoo yan. Pasensya na. Nakita mo iyon. Hindi ko inaasahan na. Pupunta siya dito. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil binigyan niya ako ng dahilan para makasama ka. Hindi ka ba interesado? Kung sino ang lalaki na iyon? Wala talaga. Ang alam ko lang ay, kinamumuhian mo siya at ayaw mo siyang makita. Naiintindihan ko. Salamat. Ang iginagalang na si G. Obel, gumagamit ng pananambang. Ang aking mga asal ay para lamang sa ibang Ginoo, hindi sa mga magnanakaw na nananamantala. Hanggat nandito pa, mananatiling akin si Myra. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo na wala mo ang karapatan na tumabi sa kanya bilang kanyang asawa simula 2 taon na ang nakalipas. Narinig ko, sinundo ka ulit ni Uncle Ryan. Binigay mo sa kanya ang itinerary ko, hindi ba? Nagiging balisa ako, alam mo yan. Alam kong may nararamdaman ka, para kay Uncle Ryan, tama ba? Hindi. Kami ni Emmy Till ay magkaibigan lang. Ha, ganoon ba? Magkaibigan lang, ha? Sino ang gigising na tumatawag sa isang kaibigan lang? At sino ang personal na magdadala ng gamot para sa kaibigan sa hating gabi? Dahil napakabuti ng trato sa akin ni Emmy Till. Kaya, tinatrato ko siya ng kaunti pa. Ng kaunti pang espesyal, di ba? Dana, Kailangan mong makita to. Tingnan mo. Ito ang mga litrato na kinuha ko noong nagkasama tayo noong huli. Ay ngayon ko lang napagtanto, kahit kailan, ang tingin ni Uncle Ryan, palaging nasa iyo. Ay nako, ngayon ko lang napagtanto, na kahit kailan, ang tingin ni Uncle Ryan, palaging nasa iyo. Ginang Hale, umisno na. Pero nandoon pa rin ang lalaking kanina. kung gusto niyang manatili, hayaan na lang siyang manatili. Ginang Hale, masamang balita. Nahimatay ang lalaki. Susukitan ko ang iyong lagnat. Hello. Nasaan ang taong nagdala sa akin dito? Papapasukin ko sila pagkatapos ng iyong check-up. CJ. Ginoong Obel, gising ka na rin sa wakas. Kanina ka pa walang malay. Nang dalhin kita dito kahapon. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang nagdala sa akin dito. Opo, Ginoo. Myra, alam kong mali ako. Dumating ako para iuwi ka. Hindi ba ako malinaw? Hindi na yan ang aking tahanan. Myra, alam kong kinamumuhian mo ako. Pero handa akong bumawi sa'yo. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon?
Tumayo ka na, pakiusap. Tatayo ako kung sasabi. Nang ugot ka ba sa akin? Myra, isa lang na pagkakataon. Isang pagkakataon lang ang kailangan ko. G. Obel. Ang istorbohin ng kasintahan ko sa umaga ay medyo sobra na, hindi ba? Ikaw na naman. Paulit-ulit mong sinasabi na, ang kasintahan ko ay asawa mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kung bakit kanya iniwan, at bakit siya, kasintahan ko na ngayon? Myra, nagpadala ako ng mga paborito mong rosas, mula sa ibang bansa. Eves, kalimutan na natin yan. Ayokong makita ka pa ulit. Bakit ang mga artist ay biglang tumanggi na ipakita ang kanilang mga gawa sa gallery? May nagpakalat ng chismis na ginagamit ng gallery ang mga batang otiste bilang panlaman para sa kasikatan at para kumita ng maruming pera. Ayaw ng mga artist na ilagay sa panganib ang kanilang reputasyon. Alamin mo kung sino ang nasa likod ng mga chismis. At saka, magpaliwanag ka sa mga artist. Dapat makuha natin ang kanilang tiwala na ang ating art gallery ay itinayo para sa mga batang autistic. Hindi ko kailanman gagamitin ang kanilang gawa para kumita ng maruming pera. Myra, gagawin ko ang lahat pero kung ang mga artist ay tumangging maniwala sa atin, ang pagbubukas ng art gallery ay magkakaproblema kung mangyari iyon. Pagtatawanan tayo sa industriya. Ayos lang iyan, gawin mo lang ang makakaya mo. Myra, matutulungan kita. Hindi ko kailangan ang tulong mo sa mga usapin ng aking kumpanya. Nakilala ko na ang mga artist na yon. Mapipilit ko sila na muling ipakita ang kanilang mga gawa. Myra, ang negosyo ng iyong kumpanya ay sa akin din. Kaya kong ayusin ang mga problema mo sa isang tawag lang. Gaya ng sabi ko, hindi ko kailangan ang tulong mo. Myra, alam ko na, ang art gallery ay napakahalaga sa'yo. Sigurado ako na ayaw mong masira ang kaganapang ito. Hindi ka ba? Papayag na tulungan kita. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Ihahatid ang mga painting sa gallery bukas. Myra, maliban dyan, nakakuha rin ako ng Drizzle na A. Cruz. Pumayag siyang ipakita ang kanyang sikat na gawa sa art gallery mo. Mukhang, pareho ang naisip natin. Inimbita ko na rin si G. Cruz, pati pala siya pumayag ng lecture sa gallery tuwing ika-18 ng bawat buwan. Myra, maliban kay A. Cruz, marami pa akong kilalang ibang pintor. Oh, narinig ko na. Kaibigan ni G. Phil, ang Starry Art Gallery. Malapit nang magbukas. Gusto kong maging unang mag-exhibit sa art gallery mo. Ang una, malinaw na, nauna akong inimbita ni A. Para saan kayo nag-aaway? Mga matatanda na tayo dito. Hindi ba kayo nahihiya? Sa akin naman, dinala ko na ang aking gawa dito. Ay, mga obra maestra na nagkakahalaga ng milyon. Nakuha talaga ni Atil ang mga iyan. Mahal kong kasintahan. Kamusta? Masaya ka ba? Higit pa sa kasiyahan, mahal kong kasintahan. Salamat po sa tulong ninyo ngayon. Walang anuman. Ang pagtulong sa mga batang may autism ay hindi lamang inyong nais. Nais ko rin yon. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan. Bakit hindi mo na lang ako ilibre ng pagkain? Uwi na ako. Myra. Magandang gabi. Magandang Hello, maintenance. Hello. Bitawan niyo ako. Sabi ko, bitawan niyo ako. Bitawan. Dali, ikulong siya. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Tulong. May tao ba dyan? Palabasin niyo ako. Maraming insekto sa bodega na iyan. Narinig ko na masakit daw kumagat ang mga iyan. Dapat kumain sila ng mga ulila na katulad mo, di ba? Tulong. Palabasin niyo ako. Hindi.
Hindi, ayokong makulong dito. Ayokong mapunta dito. Myra. Myra. Takot na takot ako. Talagang takot ako sa lugar na ito. Huwag kang matakot. Myra, nandito ako. Pasensya na dyan, nawala lang ang kontrol ko kanina. Masaya akong nandito. Kapag malungkot ka, masaya pa ako na niyakap mo ako. Bakit ka nandito? Pauwi na ako nung nakita ko ang paunawa tungkol sa electrical maintenance. Bumalik ako pagkatapos maalala. Natakot ka. Sa dilim. Myra, ikaw. Till, napakalaki na ng naitulong ninyo sa akin. Wala akong ibang pagpipilian, kundi ang ilibre kayo. Sa pagkain. Maligayang pagdating sa lahat sa pagbubukas ng aming art gallery. Oras na para putulin ang ribbon. Opisyal ng bukas ang art gallery. Pagkalipas ng halos 2 taon, sa wakas ay bukas na ito. Ang lugar na ito ay hindi lang isang art gallery para sa akin. Ito rin ang pangarap ng aking mga yumaong magulang. Naitupad mo ng kahanga-hanga ang kanilang mga pangarap. Tiyak na ipinagmamalaki ka nila ng husto. Halika na. Myra Hale, nang makita ko ang design blueprint ng art gallery na ito online, alam kong buhay ka pa. Ano to? Naiinis ka ba? Na ginamit ko ang design mo para gumawa ng mall. Binubuksan mo ba itong art gallery para hamanin ako? Kate, hindi kita sinusubukang kalabanin. Ikaw, ang kumuha sa akin ni Cod at pagkatapos ay inakit mo si Eves. Ngayong iniwan ka na nilang pareho. Isisisi mo sa akin lahat. Walang hiya ka. Kasalanan mo kaya nawala lahat sa akin. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Paano mo nagawang isisi kay Myra ang lahat? Myra Hale, talagang kakaiba ka. Sa loob lamang ng 2 taon, nakahanap ka na agad ng iba. Kate, ito ay sa pagitan natin. Anong problema? Takot kang malaman niya ang iyong nakakahiya na nakaraan. Malamang wala kang ideya na ang MS Hale na katabi mo ay segunda mano na. Kate Jet, Hindi ko kailangang marinig mula sa'yo kung anong klaseng tao si Myra. Kate, sinundan mo ako. Eve, nangako kang aalagaan mo ako habang buhay. At ngayon, tingnan mo ang ginagawa mo. Aalagaan ka ha? Hindi ko na ba ginawa yan? Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko kaagad napagtanto kung sino talaga ang mahal ko. Nasasaktan ko siya paulit-ulit dahil sa'yo. Eve, nakahanap na si Myra ng mas higit pero wala ka pa ring hiya at nandyan ka pa rin. Tama ka, talagang wala akong hiya. Tama ka, wala na akong hiya. Eves, pwede ka bang tumigil na? Napangasawa mo ako para kay Kate. Hindi ba? Isinuko ko ang sarili kong kumpanya, pati ang kompetisyon dahil sa kanya. Kahit na sinigurado mong hindi tayo magkakaanak. Well, pinayagan ko kayong dalawa na magkasama. Bakit nagbago ang isip mo? Mahal mo raw ako. Anong biro? Hindi ganoon iyon. Siya ang nagpalin lang sa akin. Pumasok na tayo sa loob. Hindi na kailangan magsayang ng oras sa mga hindi imbitado. Tigil, Myra Hale, iniwan mo akong walang pamilya. Hindi kita basta-basta papalayain. Mag-ingat ka. Ingat. Ryan, Patay na siya. Eve, nakikita mo ba ito? Patay na ang kasintahan ni Myra. Ako ang may kasalanan. Sabi mo, mabuti pa, tapusin ko na lahat. Myra Hale, kung hindi ako magkakaroon ng masayang pagtatapos, hindi ko rin hahayaang mabuhay ka ng mapayapa. Ryan, wag mo akong takutin ng ganito. Ang ospital, dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako. Okay lang talaga ako. Myra. Huwag kang magsasalita. Tumigil ka na sa pagsasalita. Dadalhin kita sa ospital. Seguridad, ang ospital. Ngayon na. Mera. Nasasaktan din ako. Hindi mo ba ako nakikita? Kaya mo yan. Magiging maayos ka rin. Pakihintay sa labas ng operating room. Bakit ka nandito? Sino ang nagsabi sa iyong pumunta? Umalis ka. Sinabi kong umalis ka. Mera, nag-aalala lang ako para sa'yo. Nag-aalala para sa akin. Para saan naman eksakto? Hindi malalaman ni Kate ang tungkol sa galit. Kung hindi ka biglang dumating, hindi masasaktan si Ryan. Sa pagtatanggol sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Myra, gusto ko lang sanang iuwi ka. Myra.
Malinaw na sinabi ni Myra. Ayaw kanyang makita sa ngayon. Umalis ka na nga. Myra, huwag kang mag-alala. Pangako, bibigyan kita ng paliwanag. Myra, ayos lang yan. Tiyak na magiging okay si Uncle Ryan. Alam niyang hinihintay mo siya. Ryan, pakiusap, maging okay ka. Doc, kumusta na siya? Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon. Kailangang obserbahan ang pasyente ng isang araw bago ilipat sa regular na ward. Salamat, Doc. Salamat. Nakaligtas siya. Ayos lang ako, di ba? Bakit ka pa umiiyak? Pasensya na. Nasaktan ka dahil sa akin. Sa totoo lang, masaya ako na ako ang nasaktan. Sigurado akong narinig mo ang sinabi nila. May kahiya-hiya akong nakaraan. Pumunta ako sa ibang bansa dahil sa nabigong kasal na iyon. Myra, marahil ay hindi lang talaga. Kayo para sa isa't isa ni Eve. Hindi mo kasalanan. Kaya kung maghihintay ako sa araw na papasukin mo ako sa buhay mo. Handa ako. Myra, ano ang sinabi mo? Sabi ko, handa akong makasama ka. Myra, napakasaya ko. Tunay akong masaya. 10 taon ang inabot ko para tuluyang maabot ka. Ngunit ang marinig ang sagot mo ngayon ay ipinaramdam sa akin na sulit ang lahat. Ryan, nasa problema ang mga magulang mo. Nasa ospital sila ngayon. Dapat kang magmadali sa kanila. Ang paper cranes ay nagdadala ng swerte. Ano man ang mangyari sa iyo, sana'y magdala ito sa iyo ng swerte. Basang-basa ka. Eto, kunin mo ito. Klase 3 ng grade 10, Myra Hale. Huwag mong subukang tumayo. Baka magbukas muli ang iyong mga sugat. Hindi ako ganon kababasag. Dapat matutong kumilos ang mga pasyente. Anong masarap na pagkain ang niluto mo ngayon? Lugaw na hipot. Tikman mo. Parang bata ka. Pupunasan ko ito. Nakakaistorbo ba ako? Nandito na si Dana. Bakit hindi ka muna manatili at samahan si Ryan? Hahanapin ko ang doktor. Tito Ryan, tumigil ka sa pagtitig. Halos damaykit na ang mga mata mo sa kanya. Huwag kang manggialam. Nanghihimasok na ako ngayon. Huwag mong kakalimutan ito. Hindi mo sana makikilala si Myra, kung hindi dahil sa akin. Lagi mong gusto. Ang vilya sa tabi ng ilog, tama? Ipapatransfer ko sa pangalan mo mamaya. Salamat sa pabuya. Good luck, Tito Ryan. Bilisan mo at makuha mo si Myra. Ha, hindi na ako makapaghintay na maging bridesmaid niya. Gusto ko na talagang maranasan din ang araw na iyon. Gusto ko na talagang maranasan din ang araw na iyon. Myra, alam kong nagkamali ako. Gayunpaman, gusto kong humingi sa'yo ng isa pang pagkakataon na ipasa ko na lahat ng negosyo ko sa pangalan mo. Tungkol kay Kate, pinadala ko na siya sa kulungan. Wala nang saysay ang lahat ng yan. Eves, hindi na kita mahal. Huli na nang mapagtanto mo yan. Nakaya ko lang samahan ka sa unang kalahati ng buhay mo. Makakahanap ka ng mas mabuti. Hindi, walang sinuman ang mas hihigit pa sa'yo. Myra, ito ang singsing sa kasal natin. At ang Ocean Heart, dinala ko ang lahat ng ito. Tignan mo. Huli na ang lahat. Eves, pakawalan mo na ako. Dahil ba sa kanya? Kahit ano ang kaya niyang gawin, kaya ko rin. Handa siyang protektahan ako ng walang pag-aalinlangan. Kaya ko ring pagkatiwalaan siya ng buong puso. Kaya mo bang gawin yon? Maraming taon ang inabot bago ko nakita ang tunay mong pagkatao. Ayoko nang gumugol pa ng mas maraming oras para ulit kang kilalanin. Kumusta? Nakita mo na ba si Myra? Gigi. Sa tingin ko,
Tuluyan ko na siyang nawala. Hindi ba sinabi ng doktor na hindi ka pa lubusang gumagaling? Bakit ka nagpumilit na ma-discharge? Subukang buksan ang pintong yan. Myra, maligayang kaarawan. Naging abala talaga ako nitong mga nakaraang araw. Nakalimutan kong kaarawan ko pala ngayon. Bagamat nagdisenyo ka na ng maraming bahay, wala ka pang bahay, na masasabi mong, iyo, kung maaari, gusto kitang bigyan, ng matatag at pangmatagalang tahanan. Ryan, Dati mo akong tinatanong kung ano ang espesyal, sa singsing sa kwintas na ito. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ito ang singsing pangkasal na ginawa ko para sa iyo. Isang singsing pangkasal na atin. Hihintayin ko ang araw na pumayag kang pakasalan mo ako, bago ko ito isuot sa iyo. Ryan Till, ibibigay ko na ang sagot ko sa iyo ngayon. Tulungan mo akong isuot. Ryan, salamat sa pagdating mo. Noong kailangan kita ng husto. Maligayang kaarawan, Myra. Gaano katagal mo ito inihanda? Nakatanggap ka ng 10 milyong dolyar. Mera, pasensya na. Nais ko ang iyong kaligayahan at maligayang kaarawan. May mali ba? Hindi, hiwain na natin ang cake. Sige. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko lang si Myra ang nawala, kundi pati isang tapat at mapagmahal na puso na hindi ko na maibabalik pa.